Maliwanag po na tayo po ay nagsampa ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ang issue, simple lamang, dahil ilang beses na dumaan po tayo sa impeachment. Nung sinubukan po na impeach si Chief Justice Davide, sabi ng Korte Suprema, gawing maliwanag po natin kung kailan considered initiated ang isang impeachment complaint para hindi magkaroon ng multiple complaints sa mababang kapulungan. Ang sabi ng Korte Suprema, simple lang, filing and referral sa Committee on Justice sa House of Representatives. At ito po ay sinunod ng iba't ibang mga impeachment. Noong sinubukan po na impeach si President Gloria Macapagal Arroyo, sinubukan po yan. Pero alam rin po natin, sa 9 na taon na Pangulo po si Gloria Macapagal Arroyo, ay sinubukan rin po ng ilang na mga kababayan po natin na magsampa ng iba't ibang mga impeachment laban po sa kanya. Meron po doon mga bogus. Bakit? Gusto po nilang magkaroon ng immunization. Anong ibig po ibig sabihin po noon? Yan po ay pagsampa ng isang, sabihin po natin, walang ebidensyang impeachment, i-refer sa Committee on Justice, i-dismiss, tapos tumatakbo yung 1-year ban. Yun po yung inisip po ng ng ating mga kinatawan sa House of Representatives. Ngayon, dapat hindi bogus yung mga impeachment. Kaya kung titignan nga po natin, no, yung first complaint, yung second complaint, at yung third complaint nung Disyembre, walang initiation. Final na, pero hindi na-refer sa Committee on Justice. So hindi kompleto yung proseso para sabihin po natin, tumakbo na yung 1 year. Ito, pumasok po yung pang-4 na complaint. Hindi po ito sumunod sa, masabi po natin, regular process. Dahil maliwanag po sa ating saligang batas, kailangan lang po natin makuha ang 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso. Ano yung 1/3? 102 congressmen only need to endorse the impeachment complaint. Automatic na po yan. Pupunta sa Senado dahil maliwanag rin po yung provision. Trial forthwith shall proceed. Eh ano nangyari? Anong ginawa po ni Chis Escudero? Pinakinggan ba o sinunod ang ating saligang batas? Anong sinabi po niya? Eh, hindi naman immediately. Pero maliwanag po sa ating saligang batas, forthwith, kung anong ibig sabihin po noon ay immediately. Ang problema po, mas naging immediate yung naging desisyon ng Korte Suprema. Sila yung sumunod ng forthwith para ma-dismiss yung kaso. Kaya tayo po ay nandito para ipaglaban ang karapatan po natin para mapanagot si Sara Duterte sa iba't ibang mga kaso na sinampa po ng taong bayan. Kaya importante po na matuloy ang paglilitis. Importante po dinggin ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng taong bayan dahil hindi naman kailangan na magkaroon ng due process sa 1/3 na probisyon ng ating saligang batas. Ang due process po ay yung paglilitis sa Senado. Kaya
tayo po ay nandito, babantayan po natin ang impeachment court para ipabot po natin sa ating mga senador. Kailangan ituloy ang paglilitis ni Sara Duterte. Litisin! Litisin! Sara Duterte! Sara Duterte! Litisin! Litisin! Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Attorney Iring Tanyada mula sa Liberal Party.